Eto, mga kababayan no sugar coating ang gusto kong pag-usapan natin. Real talk tungkol sa mga estado ng mga temporary foreign worker dito or yung mga worker dito. Ano ba talaga ang reality ng mga workers dito sa Canada? Ito ang aking first international flight. First going to Canada. Si Lexi, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Aalis na si Papa. Wala. Wala lang? Walang ingat? Ingat? I Ako! love you. Ingat. Ikaw, Mama. I love you, blah, blah, blah. I love you, blah, blah. At ito, kwento-kwentuhan lang tayo habang tayo nagda-drive to make use of our time para naman may mapulot kayo sa amin ng mga tips, mga informations, lalo na doon sa mga nag-a-aspire na makapunta dito sa Canada. Kung naghahanap kayo ng trabaho, opportunities, subaybayan nyo po yung aking Facebook page, Sok Digital Media, Sok de Mesa sa Facebook at syempre dito sa YouTube. Yan, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga latest na mga happenings if you are aspiring to come here to Canada. Yes. At yun nga, eto mga kababayan no sugar coating ang gusto kong pag-usapan natin. Real talk tungkol sa mga estado ng mga temporary foreign worker dito or yung mga worker dito. Ano ba talaga ang reality ng mga workers dito sa Canada? So ano ba to na i-expect mong realidad? Eto, walang halong, sabi nga natin, no sugar coating. Ano ba ang isa yung pag sugar coated? Parang nilalagay mo siya ng pampaganda. Yun. Baga, nilalagay mo, kahit na ano man yung nasa loob, parang facade yung ano niya. Pinaganda mo siya sa labas. Which is, totoo rin naman talaga na talagang may palaman, kumbaga may sugar coating din talaga ang Canada, but Canada is not a perfect country. 'Di ba? Ilagay natin into perspective. Ano ba pag sinabi nating sugar coated, 'di ba? Sugar coated, this is reality rin naman talaga ng Canada. Ang Canada is a good country. Magandang bansa po ito. This is one of the first world country. You cannot deny the fact that it's a first world country. Ayun. So yun yung sugar coating, which is reality talaga. But it comes with a price. Siyempre, dahil tayo ay first world country, may high quality of living, Yes. magandang quality of living, ano Tax. naman yung counterpart nito? Ang taas ng tax dito, mga kababayan. Ayan. 'Di ba? Tapos, yung cost of living din dito, Yes. medyo mataas din. Hindi mo pwede siyang, kasi pag minsan kino-compare lagi natin 'di ba? Ko-compare mo siya sa Pilipinas. Una po sa in terms of dun sa pag-determine nila ng country na mga kung anong class ng country. Yeah. Hindi po apple to apple ang comparison, 'di ba? Parang unfair na i-compare mo. 'Di ba? Kasi yung iba, hindi naman natin naiiwasan Pag nag-iibang bansa, yung mga kababayan natin, yung alam mo yung kada kilos ang ginagawa, nagko-convert. Pag gagawin mo dito yun, wala. Hindi ka hindi mo mabibitawan yung pera mo. Totoo. Yun ang isang realidad, di ba? Ang realidad na talagang, kaya pagdating mo dito, kung worker ka man, temporary foreign worker, ay expect mo na. Bigyan kita ng isang maganda example, bro. Sige. Pag-order ka sa isang fast food chain, let's say McDonald's, ang isang cheeseburger meal doon ay around 100. Hindi ko lang alam kung magkano ngayon pero the last time that I was in the Philippines,
is like 145 cheeseburger meal. Pero dito sa Canada, ang cheeseburger meal ay nasa $14 to $15. Canadian dollar converts 43 pesos, one Canadian dollar. So just do the math, ganun kalaki ang diferensya kung magko-convert ka. Yan. So yun. So, isa na yan ha, mga kababayan. Kaya nga sabi natin, real talk to eh. Talagang pag-usapan natin yung talagang estado ng mga workers dito sa Canada. So, pangalawa, sandali lang ha, ako'y sisingit dito. Tatawid ko na. So, pangalawa, expect mo na, kabayan, pagpunta mo dito, ay talagang maraming opportunity. Oo, marami naman. Maraming opportunity dito. Okay? Now, with that opportunity, marami din ang kakompetensya mo. Yes. At lalo pa ngayon na ang halimbawa, gusto mo maging permanent resident dito sa Canada, you have to be a skilled worker. At pag skilled worker ka, meron kang malaking advantage para ikaw ay maging permanent resident dito sa Canada. Kasi yan talaga ang requirement niyan eh, di ba? Oo, kaya hindi ibig sabihin na maraming opportunity, yun nga sabi nga ni Sok, marami ding kompetensya. Hindi lang mga Pilipino, mga kabalen ha, mga kababayan. Mga ibang lahi din nag-aagawan dun sa posisyon na available. At the same time, hindi siya basta-basta ma-a-applyan o mapapasukan. Kailangan tailor fit sa'yo yung job description. So kailangan skilled ka for that, equipped ka for that, educated ka for that. Yun. And then the reason being why sinishare namin ito sa inyo, para handa na kayo. 'Di ba, sa pagpaplano ninyo na kailangan pala pagpunta ko doon. Bigla silang sumugod dito eh. Wala pala silang kumbaga hindi sila equipped for the position. Kawawa tayo mga kababayan. So yun na, kailangan you plan ahead of time. And regarding that, kahapon nag-upload ako ng video para ma-prepare nyo yung sarili ninyo sa buhay dito sa Canada. I've shared 5 common mistakes of moving to Canada. Yun. And ang intent ng video yun is for you to learn from those mistakes na na-commit nung iba na nag-move dito. Para hindi na nila ulitin. Yun, para hindi na nila ulitin. And then the same thing, ito. This is a continuous vlog ko. It could be a series of vlogs to prepare you sa buhay dito sa Canada. At kagaya na nasabi namin, since maraming kompetensya dito, at ang kompetensya mo dito, hindi lang kapwa mo Pilipino. Ibang lahi. Diba? Ibang lahi. This is a multicultural country, di ba? Yes. Marami ditong iba't ibang lahi. So, kaya natawag nila sa Canada noon immigration haven. Yan. Kasi talagang puntahan ito ng iba't ibang lahi. Tulad ng pag may mga refugees, mga and all, mga gusto magtrabaho, madaling makapunta dito basta qualified ka. And welcome ang mga iba't ibang lahi dito. Siguro nowadays medyo nagkakaroon ng mga restrictions, no? Kaya mas lalong kahit pa paano mas lalong mahirap ang pagpunta. Kaya mas kailangan talagang ready ka, handa ka, and capable ka. Ayan. Siguro pagkatapos ng ng mga few years or probably the election, no, baka magkaroon ng changes. Hindi natin alam, hopefully, no. So abang-abang lang kayo sa channel ni Sok de Mesa. Sigurado mag-a-update yan ng kung ano mang mga happenings at issues, updates dito sa Canada. So yan na nga yung sinabi ni Kabalen, na kasi dito ang immigration is ever changing, talagang pabago-bago, kaya kailangan updated ka sa mga latest pagdating sa immigration. Katulad ngayon, kapapalit lang ng immigration minister. Wala na po yung dating immigration minister na si Mark Miller. So may pumalit na sa kanya. Okay? Actually, nagka-changes na naman nga mga bagong changes. And kahit pa paano nagpabor naman, 'di ba, sa mga immigrants.
So, yan. Siguro mga one of these days matakel ni Sok yung mga yun. Ayan, pag-uusapan din natin yan. At eto mga kababayan, kung kayo ay hindi pa nakakakita ng snow, di ba? Kasi katulad ko, nung pumunta ako dito sa Canada, first time ko naka-experience ng snow kasi wala namang snow sa Pilipinas di ba mga kababayan? So I am excited. So, yun nga, di ba? Parang sugar coat siya na maganda. Ang snow, maganda naman talaga. But, ano yun naman yung nun? Yung, kumbaga, sabihin natin, pag tinanggal natin yung sugar coat. Yung snow. pinaka-consequence Yan, niya. nung gandang yon ay yung lamig naman nakasama nun. So, you have to prepare yourself dun sa weather dito sa Canada. And just to give you an idea, no, mga kababayan, ang Canada is one of the coldest place on earth. One of the, hindi coldest pero just one of the. Yes, nag-i-snow dito, nag-i-snow sa Japan, nag-i-snow sa Korea, at kung saan pa man, pero yung lamig dito sa Canada, kakaiba. Lalo na dito sa Edmonton or sa Alberta, umaabot kami dito ng up to minus 45 or 50. Ganon kalamig. Alam nyo ba gaano kalamig yon? Hindi ka makakatagal ng kahit 5 minutes man lang sa labas. Ganon, kahit balot ka na, ilang patong na balot na ang suot mo. Naranasan ko yon. Yes, I've been here for quite some time now, at na-experience ko rin yung first time kong makakita ng yelo, ng snow. Nalalaglag, ang ganda sa mata, puting-puti yung lahat. Pero grabe, yung hassle nun pag nagda-drive ka. Yun nga. Yung hassle nun pagka kailangan mong pumunta somewhere, lalo na pag nagko-commute ka lang, nagbabas, nagtitren, susuungin mo yung ganon kalamig, mga kababayan. Hindi kagaya ng sa Japan, sa Korea, yes, nag-i-snow, pero hindi ganon kalamig kagaya ng Canada. Yun. So, yun ang masasabi kong personal experience ko about sa topic na snow. Yun. So, ano siya, expectation versus reality. Yun. So, parang ganun na nga rin Kaya nga, sinasabi namin ito sa inyo, yung totoong kalagayan ninyo pagka kayo ay nagtrabaho dito sa Canada, i-expect nyo na yung mga yan. Una, yung cost of living. Pangalawa, yung kasi nga multicultural. Multicultural, Oo. Makikisama ka din. Doon sa mga kasama mo sa trabaho, makikisama ka sa boss mo. Yung boss mo, maaaring Canadian, ang mga Canadians, mababait, but eto rin, 'di ba? They are straightforward. 'Di ba? So sasabihin niya talaga sa iyo kung halimbawa lang na may ayaw siya sa iyo. Straightforward sila, sasabihin sa iyo. 'Di ba? Wala itong kasi iba nga ang kultura dito 'di ba? Mababait sila kung sa mababait, but they are straightforward. Hindi sila nagsusugarcoat. Hindi sila nagsusugarcoat. Kumbaga they say what it is, 'di ba? So without sugar coating. So expect nyo na yan, kaya ihandaan nyo yung sarili ninyo. And then yung weather nga, kailangan din, dahil magtatrabaho ka, minsan, syempre, kung halimbawa, lalo na pagdating mo dito, wala ka pa namang sasakyan Wala pa. Diba? Magko-commute ka. So mabuti kung yung trabaho mo, malapit lang. Lalakarin mo. Pero kahit pa sabihin mong 1 or 2 kilometers na lakad yan, pag nag-snow nga, diba, pag winter, nasa minus 40 ka. Minus 40 ka. Diba? So lalakarin mo yung kabayan, papasok at pabalik sa iyong bahay. And syempre, yung mga halimbawa makakasama mo rin sa bahay, hindi mo naman ito mga relatives, hindi mo rin sila makakakilala. So makikisama ka pa rin sa mga yon. Diba? Lalo na kung nakikipagsapalaran ka, talagang iba't iba kayong mga nakatira sa isang bahay. Yun ang uso kasi dito, mga kababayan yung isang bahay pero iba-iba kayong mga renters.
Yan nga. Para kayong mga housemates, Mm-mm. mga boarders kayo lahat sa isang bahay. Oo. Ayun. So makikisama ka talaga. So, paano? Meron pa ba tayong hindi na i-share sa kanila na kailangan natin Ano pa ba? i-share para handa sila dun sa buhay ng Canada, buhay ng workers dito sa Canada. Diba? Pero kung meron man kami na hindi pa na-share sa inyo, because I think- this is unscripted, mga Oo. kababayan, ha. I think hindi ito namin ang plinano to. Ito ang isa ko pang maiisip. Malungkot. Mm. Lalo na kung temporary foreign worker, ikaw lang ang nakisapalaran, iniwan mo yung pamilya mo, yung anak mo, e-endure mo yun. Mm-mm. Yun. As in talagang kung 2 years ang iyong kontrata, ang iyong work permit, talagang walang uwian yun, mga sir, mga ma'am. Mm-mm. Buti na nga lang, mayroon ng video call ngayon eh. Yun na nga eh. Kaya medyo makakatulong yun sa pagiging homesick mo. Pero lalo na kung sanay kayong mag-holidays, Mhm. nakasama pamilya nyo, ayan, hindi nyo, dito nyo mararanasan yung big holidays yung mga Pasko tsaka New Year dito. Wala kang makikita nagse-celebrate sa mga bahay. Parang ordinaryong ordinaryong araw lang. Walang nag-iingay, walang nag-video okay, walang lumalabas sa daan. As in, pagkagabi na, nakapatay na lahat ng ilaw, tulog na sila. Meron namang part dito Part na lang, areas lang. Area dito Oo. sa lalo na dito sa Edmonton, may area dito kung saan doon Nag-gather sineselebrate sila, oo. yung New Year's Eve. May mga fireworks, May and all, fireworks doon. pero wag kang umasa na bawat bahay nagse-celebrate na gaya sa Pilipinas. Oo. At saka yung fireworks, saglit lang yun. Hindi mo sabihing buong magdamag. Mm. That can only take like 15 minutes. Ayan. So, kung meron kayong mga katanungan, mga kababayan, Comment down below. mag-comment lang kayo. At sa awa tulong ng Diyos, gagawa pa tayo ng mga more informative na contents katulad nito to prepare you. Ayan. Hindi para sabihin na, uy, wag na palang pumunta doon sa Canada, hindi pala maganda doon. Kumbaga, Hindi. lang, mindset ba? Mindset. Sinasabi lang natin yung realidad dito and pine-prepare din namin kayo sa buhay dito sa Canada. So, paano? That's it for us today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, buhay dito sa Canada to come. We'll see you, God willing, on our next video. Samahan nawa kayong parating ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyo lahat.